DWRB. Welcome po sa special edition ng The Observer News ngayong gabi. Kabaya ongoing na yung mga impeachment, pero teka muna. Ako po si Felix Tambongkot. Papatiin natin yung ating kasama. Magandang gabi ka, Felix, at siyempre ganun din sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Yung particular, yung ating mga OFW, alam mo, gabi ngayon, sa kanila umaga ata, no? Ano? Nagkalituhan pa kanina, parang nabaliktad pa doon sa nadinig ko. Sinubaybayan ko rin eh. Oh. Parang unang nasabi ni Speaker ni Senate President Escudero, sabi lost daw yung motion ni Marcoleta. Mali pala. Sabi ganun ni Senate President Escudero. Oo. So, bali ang totoo niyan, ito, bali ito yung motion, binasura ng Senado sa botong 19-5 ang motion ni Senate Minority Leader Vicente Soto III na ipagpaliban muna ang pagtalakay sa mungkahi ni Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema. Kasi nga, ang binabanggit dito ni Senator Marcoleta kanina wala pang nangyari sa kasaysayan na ang Supreme Court ay bumoto unanimously. Oo. Kaya ang iginigit niya ngayon, yung desisyon ng Korte Suprema ay final and executory. Pero may pahayag ng isang abogado kanina na executory lang. Ibig sabihin hindi pa sinasabing final and executory. Kaya sabi ng isang abogado kanina, baka raw may mabaliktad pa yung desisyon kasi nga hindi pa nga pinali eh. Executory lang, na ibig sabihin ipatupad. Kaso walang nakalagay na finally o final and executory. Executory lang. Oo. Yun ang paliwanag naman ng isang abogado kanina. Oo. Bok, adjust mo ng konti yung ano mo? Ano ba? Yung mic mo kasi nagcha-choppy yung dating. Choppy ba? Choppy yung dating. Anong gagawin ko rito? Bago kasi ito eh. Pinali ko yung dati kung nagcha-choppy siya. Ito, bakit? Binasa ko. Nasa resulta na naging botohan na 19-5, tuloy na ang pagboto ng mga senador kung tatanggapin ang motion ni Marcoleta na siyang tuluyang pag-archive sa kaso. Ibig sabihin, ano bang pagkakaiba ng dismissal sa archive? Itatabi lang sa baul. Itatabi lang sa baul, kung i-dismiss yan, totally ibabasura. So, ibig sabihin, itatabi sa baul. Ang ibig ba sabihin nun, pwedeng halongkatin sa baul yun kahit lampas na yung 1 taon? Ganun ba yung ibig sabihin nun? Parang hindi ko maintindihan yung pagkakaiba ng dalawa na yun kasi naman ang ating mga senador nagbobotohan lagi sa technicality. Oo. Kasi nga naman ang pinag-uusapan dito dahil nga na yung impeachment complaint, una binalik ito sa Kongreso, tapos naglabas naman ng Supreme Court na yun nga yung sinasabi kanina ng abogado na baka mamaya pagka halimbawa naka-archive nga at sabihin nanalo yung motion nila, baka mamaya hindi na naman pumayag sila yung particular na muling buksan. Ayun nga. Ayun ang isa sa nakikita nating problema. Kasi kung titingnan mo okay, sabihin natin in-archive yan. Tapos umabot na sa 1 taon yung period na pwede kang mag-file uli ng impeachment. Ang mangyayari, halimbawa, mayroong nag-file. Sasabihin, hindi namin pwedeng tanggapin ang impeachment complaint nyo. Kasi yung unang impeachment naka-archive pa. O di, ang malinaw doon, dilatory tactics yun. Ibig sabihin, buhay gagawin mo dahil nasa baul siya. Sa kabilang banda, kung yan inabot ng 1 taon sa baul, at merong gusto maghain uli, ang tanong, tatanggapin ba o hindi yung iyahain dahil meron pang nasa baul?
Mapupuno na naman ang baul. Mapupuno yung baul. Kaya ako binabanggit ito. Hindi naman kasi tayo mga hindi naman tayo mga abogado, tayo mga layman. Pero sa simpleng pananaw na yun, siguro dapat klaruhin. Ang pag-archive ba dyan ay para i-delay ng tuluyan o i-delay mo lang muna ng konti habang iniintay mo yung Supreme Court decision? Doon sa ipinahal na motion for reconsideration ng House of Representatives. Ay paano kung hindi pala yun ang ibig sabihin ng archive? Kasi karanasan ko sa mga panukalang batas na in-archive sa House of Representatives, kadalasan hindi na nakahalungkat yun kasi nasasapawan ng mga bagong inihahain. Ay ang punto rito ngayon, ang debate ay yung usapin ng unconstitutionality. Sabi ng Supreme Court, hindi namin pwedeng tanggapin dahil ang constitutional. Dahil apat na yan. Ito ngayon in-archive mo. Umabot na doon sa 1 taon at pwede ka nang mag-file uli ng panibagong impeachment complaint. Baka naman ang gawing palusot sabihin ni Senado, Ops. Teka, hindi natin pwedeng entertain impeachment na yan. Kasi nasa baul yan, pwede natin halungkatin yan. Hindi, siguro, ang kasagana ng akin ka-Felix, siguro, siyempre, pagka nagkaisa na nga silang i-archive, no? Siguradong may mga naman yan, may mga safeguard naman yan. Hindi, iba yun kasi dapat i-dismiss mo. O decisionan mo. Pero kung i-archive mo, itinago mo lang sa baon na pwede mong alungkatin kahit kailan. Kung maisipan mo yung alungkatin sa 2028. Hindi, kaya nga, ang sinasabi ko rito, siguro, pagka mayroong namang mga pasubali yan, sige, i-archive natin. Pero pag halimbawa, lumabas yung ang decision galing sa motion na i-file namin, o kaya naman, may panibagong decision na pwedeng buksan muli, dapat mayroong mga ganong mga bagay-bagay na nakapaloob doon sa pag-archive ng naturang usapin. Di ba? Dapat sigurado, sa dami ng matatalino dyan sa Senado matalino ka kasi lahat. Matalino lahat. Mas matalino yung mga miron. Katulad natin, miron tayo. Nagmamarunong tayo, sariling opinion. Pero tayo kasi, ibig sabihin, yung opinion kasi natin, iniihayag lang natin base sa ating mga pananaw at yung magiging epekto para sa ating mga kababayan. Hindi tayo naghahayag para sa epekto para sa kanila. Kasi ang kanilang mga sinasabi, epekto para sa kanila sa ipinaglalaban nila Tayo naman, ano yung magiging epekto sa atin na sakali kung ano man ang kalalabasan ng desisyon na yan, di ba? Ganun lang naman tayo. Pero ang punto rin kasi, unang-una, bakit nagkaroon ito yung unang tanong bakit nagkaroon ng paghahay ng impeachment? Kasi ang pinag-uusapan dito yung kawalan ng tiwala. Hindi ba? Yun yung pinupunto. Yung kawalan ng tiwala doon sa nangyari doon sa Department of Education, doon sa namumuno dati, yung Vice Presidente. Pero parang ang pinakang doon trust and confidence yun ang pinag-uusapan kasi una. Paglustay ng salapi yung hindi may paliwanag. Sa ngayon, dahil hindi na pinag-uusapan, kung hindi mo uupuan yung impeachment complaint, mananatiling malaking question pa rin. Hindi mo na-resolve yung nakabitin na malaking question mark, may katotohanan ba yan o wala? Nangyari ba yan o hindi o yan ba'y gawa-gawa lamang yung mga aligasyon? Kaya babalik at babalik pa rin. Sasabihin pa rin ng mga nagtatanggol, may desisyon na nga yung Korte Suprema. Unconstitutional. Parang umiikot lang ang mundo Pero ang palusot ni Ron, ang palusot ni... Siyempre, pagdating sa Kongreso, sabihin niya, teka muna, okay, pagpalagay natin na ganon. Pero, tandaan nyo na merong motion for reconsideration na inihain dun sa decision ng Korte Suprema. Di ba? Kasi, pero ano yung pananaw mo doon sa motion? Sa motion na yung MR na inihain ng Kamara. Hindi. Dapat dalawa lang ang pagbutuhan. Ako personally ang pagtingin ko ron bakit meron pagbubutuhan na i-archive?
Upuan mo siya kung upuan mo, kung hindi, hindi. Ngayon, kung sinasabi mo na ginagalang mo yung desisyon ng Korte Suprema, na habang sinasabi mo yun, nagpapal ka naman ng motion, hindi ka seryoso rin sa sinasabi mo, kunwari lang yun. O, di ba? Anong tawag mo ron? May kanya-kanya silang palusot, O, ginagalang mo ang desisyon, pero, kinu-question mo. Kasi kung nagpal ka ng motion, hindi mo ginagalang yun. Hindi ka naniniwala sa desisyon. O, sa panig ng Senado, kung naniniwala ka na tama yung ginawa ng Supreme Court, dalawa lang yan. I-dismiss mo. Sa kabilang banda, kung naniniwala ka na hindi, ituloy mo yung impeachment. Dahil, hindi ka naman naniniwala O, di ba? Bakit hihintayin mo ang desisyon ng motion for reconsideration? Kaya nga, ibig sabihin nun, yung kabila kasi, bumabatay din doon sa kanilang motion for reconsideration, sa kanilang MR. Yung kabilang kampo naman, sinasabi na, dapat, pagkapan. Gayong ay sinasabi naman ng Supreme Court na, unconstitutional. Diba? Ngayon, yung umaapila, kaya siguro, yung sinasabing archive, ang pag-uusapan na lang dapat doon, Felix, kapag ka may lumabas ba na desisyon galing sa Korte Suprema na yung nabaliktad yung desisyon, pwede ba muli nating ituloy? Tipo ngayon ang ibig sabihin noon na hanggat may nakapending na motion for reconsideration, i-archive muna natin. Kaya nga. Sakali at madesisyonan, saka natin ituloy. Doon na bago yung pananaw kay Marcoleta Alam mo kung bakit? Biglang kumambyo si Marcoleta, ang gusto niya i-dismiss Pero bandang huli, pumayag siya ng archive. Ang haba ng debate na dinaanan Ngayon, kung hihintay na limbawa ang decision ng motion for consideration ng Supreme Court, sabihin na limbawa ni Supreme Court, ay oo nga, ayos nga yung impeachment. Kaya lang, ang argumento ni Marcoleta kanina, binabalikan ko. Sabi niya, ito maganda nga, Felix, ilalahok natin yung ating mga kababayan. Doon sa mga nakasubaybay, particular na itong si Mr. Dante Francisco. Ito ho yung katanungan namin sa inyo. Total, siguro napanood nyo yung early news kanina, bago kami umere, itong The Observer News, ay ano ho sa paningin ninyo? Sa tingin ninyo, dapat bang i-archive at pagka nagkaroon ng panibagong hatol o desisyon ng Korte Suprema, dapat ba balikan muli o ituloy ang naturang usapin? Sige nga. Tingnan natin mga kababayan natin. Mag-message kayo. Mag-comment kayo dun sa tinanong ng ating kasama Jimmy Mahusay. Para makasama, i-voice out ko natin yung inyong mga mensahe kung ano ho ba yung tingin ninyo rito. Kasi mahalaga po yung rito ngayon, yung boses ng ating mga kababayan Oo. Importante malaman ng may maibigay nila yung kanilang mga pananaw din. Oo. Ayan. Oo. Teka, i-share ko nga pala muna tong ating program. Share mo muna. Pinakang maganda. Share muna para at least makahingi tayo ng kanilang mga opinion. Ano ba yung pananaw nila pagdating dito sa bagay na to? Ayun. Para malaman nila. Natapos yung butan. Iba ko lang kung tapos na ba ang sesyon ng Senado? Hindi pa ata So, ongoing pa rin. Ongoing pa rin. So, yun ang ating pinag-uusapan mga kababayan ko. Kasi, una nga, bakit hindi, bakit hindi, anong tawag natin doon? Bakit hindi madesisyonan na bakit may archive pa? Kasi yun ang isang kanina. Yun ang tanungan ng mga what if. Ito, what if? Tingin ko rin parang konsiderasyon lang Consuelo de Bobo tawag doon. Iyon. Consuelo de Bobo. Consuelo de Bobo. Oo nga. Ito, may bago. Ilalagay sa baul. Anong implikasyon yan? Kapag ka ba isang taon at may nag-file ng impeachment, baliwala na ba yon? O counted na ito na totally hindi na ito tatanggapin nila yung impeachment na papasok? Ganun ba yon? Alam naman natin.
alam naman natin, Felix, kung sino magpa-file ng panibagong impeachment yan eh. Actually, inaantay na lamang nila yan na matapos yung 1 taon. At alam naman natin na mayroon uli magpa-file niyan. Ay, ayun nga, ang tanong nga, kung halimbawa natapos yung 1 taon, may magpa-file. Baka nga ang gawing palusot, teka muna, may naka-archive. May naka-archive. Kasi ang archive pwede mo halongkatin eh. Hindi, kaya nga ang sabi ko kanina. O pwede rin naman, yung archive na ilalagay lang sa file. Baka yun ang kahulugan nila. Okay, lagay na lang natin sa file yan. Kaya nga sabi ko kanina, siguro naman dahil sa dami ng matalino dyan sa Senado, ay hindi makakalusot yan. Siguradong may mga pasubali yan. Sige, ay may nagtatanong. May archive yan. Pero ito ang dapat gawin natin. Ito, ganun-ganon. Siguradong may mga pasubali yan. Pwedeng parang ang ilang mangyayari dyan sa archive nila, parang noted yun. Recorded na siya. Recorded yun? Oo, pero parang ang katumbas yan ay set aside eh. Hindi ba parehas din yun? Parang ganun lang. Set aside, differ. Pinapaganda lang pangalan, tawag. May nagtatanong kasi kung sino-sino yung mga nag-no. Kasi alam mo pag nag-yes, marami masyado. Tanong natin kung sino nag-no. Alam na kung sino nag-no dyan. Ang nag-abstain, isa. Isa. Para na bago. Kasi kanina, 19-5. Naging 19-4-1. Si Senator Ping Lacson ay abstain. Hindi bumoto. Hindi pabor sa? Hindi siya bumoto. Hindi siya bumoto. Ang tawag doon, abstain pag hindi ka bumoto. Ibig sabihin, naninimbang ka sa gitna. Naninimbang. Oo. May kasabihan dito. Pero yung apat na nagno, mga kababayan, yung nagtatanong kung sino yung apat, nasa iyo ba yung listahan ng apat? Wala Pero ito, hulaan ko. Sa akin, basahin ko. Tama yung Basahin ko. Hulaan ko muna kung sino. Hulaan mo, sige. Hulaan ko. Una, siyempre, number 1, si Senador Tito Soto. Tama? Tumama yata. Sige, tingnan natin kung tatama. Tapos, si Senador Risa Ontiveros. Sino pa? Tama pa rin ba? Dalawa na tama, lang tama. Hulaan. Nakadalawa ka. 2-0. 2-0. Sino pa ba yung matunog na kwan? Parang hindi ko na mahulaan yung dalawa. Ang hula ko, si Kiko. Ayun. Kasi, kita mo sa tagpuan naman ng debate. Tapos yung isa pa, ay si Senator Bam Aquino. Ayun, yung dalawang magkaklase. So, yun yung apat. Nag-no sila. Doon sa desisyon na i-archive. Kasi nga, siyempre malaking question yun. Pag in-archive mo yan, anong gagawin mo dyan? Itatabi mo na lang siya. Okay na. Para mo na rin sa dismiss. Ako pananaw ko dyan, Felix, sa dalawang nagno, siyempre, hindi ba naman magno yan, todo, ano yan alam mo, ano ba tawag doon nung panahon ng halalan? Todo ikinampanya yan, ni Risa Hontiveros yan, yung dalawang yan. Siyempre, kung ano yung iboboto ni Senadora Hontiveros, siyempre, mahiya naman sila. Malamang doon sila. Pero teka muna, Kajimit, sa oras na 21 minuto makalipas ang ganap na kasi tanggap muna tayo ng report. Sige nga. Mula sa ating kasamang Edwin Moreno, panoorin niya pala ninyo sa tuwing araw ng Sabado, alas 8 hanggang alas 9. Yun ang Kalawit News. Ni kasamang Edwin Moreno. Intel officer na pinagbabaril ng riding in tandem, ano yan? Ninakawan pa? At ang detalye ng balitang yan mula sa ating kasamang Edwin Moreno. Kasamang Edwin.
Ayun, maraming salamat kasamang Edwin Moreno. Abay, masipag rin tumama na ito. Hating gabi na, nagre-report pa. Pero, kasama Jim, may bagong update. Kasi kangina-kina lamang ng konti, habang nasa kasagsagan ng botohan yung mga senador, merong ilang mga aktivista na nakapasok sa session hall ng Senado. Talaga? Oo, pero, pinalabas din agad. At sila'y inihatid palabas, may escort pa. May escort? Oo, kasi plano nila magprotesta doon sa loob mismo ng session hall. Paano nakapasok yun? Aba, ang tindi ng ano nila, ano? Oh, hindi, kasi sa tindi ng mga paliwanagan, sa tindi ng debate sa loob, pati yung bantay na libang. Ito yung nangyari habang nag-i-interpolate o nagpapaliwanag ng kanyang boto pala, si Senator Risa Hontiveros. Oo. Habang pinapaliwanag niya kung bakit siya bumoto ng no, biglang doon naglitawan yung mga aktivista, mabuti na lamang at nagaran, hindi nakapaglabas ng plakad sa loob. Pero nakapasok. Pero nakapasok, no? Alam mo kung ano ang pinakamasayang parte? Ano pinakamasaya? Paglabas, may escort pa. Ayun, ang malupit doon, may escort na. Nakalusot ka na, paglabas mo, may VIP ka na. Diba? VIP ka na. Oo. Tinalo mo pa yung Senate President. Kaya nga, tinalo mo pa yung Senate President. Nalibang sila. Nalibang si Sergeant at Arms. Nalibang, no? Nalibang yung mga tao niya at biglang na lamang na biglang nalusutan. Ay hindi bali, at least yung mga nakalusot na yan ay talagang yun yung nananawagan na grupo na na wag i-archive siguro, baka ganun ang panawagan nila. Anong tingin mo? Anong pakiramdam mo? Malamang, ganun nga yun. Kasi, siyempre, atat na atat yung mga yan na dapat ituloy. Humihiga na nga sa karsada para kangina. Humihiga na nga sa may karsada para lang manawagan ng impeachment. Pero ako, saga ng akin ka, Felix, dati nung panahon ng mga nagdaang administrasyon, wala na ako nakitang mga ganun, mga humihiga sa kwan. Meron ulit, meron ulit ngayon. Meron ulit ngayon. Talaga naman, Medyo, nauulit yung kasaysayan, Oo, nauulit naman. Tsaka hindi mo napansin ngayon. Di ba dati kapag mga rally, may mga tumutugtog at kumakanta? Ngayon, meron na uli. Meron na uli ngayon? Oo, meron na uli. Ibig sabihin, lumalakas. Oo, ibig sabihin parang may kakampi sila, ganun. Oo, parang ganun. Pero isa-isahin natin yung paliwanag ng mga senador, ha? Yung kanilang mga paliwanag, kaugnay doon sa kanilang mga botong ginawa. Katulad halimbawa nitong kapatid natin dati sa Hanap Buhay at kongresista na ngayon ay bagong-bagong senador. Alam mo na kung sino yon? Sino ba yun? Alam na. Hindi yung dating isinukayan na kwan, dalawa naman yan magkapatid dalawa lang. Yung bago. Si Senator Erwin Tulfo. Bumoto siya pabor doon sa impeachment. Bakit? Pabor doon sa pag-archive. Yung motion ay archive. Bakit? Sabi niya, ang article of impeachment laban kay VP Sara Duterte, binanggit niya yung Supreme Court decision na at yung punto ng Supreme Court na unconstitutional. At sabi niya, kahit paro'y Vice Presidente ay ibig sabihin kahit pa siya lumutang at harapin yung aligasyon laban sa kanya, sa totoo lang sabi niya gusto niyang humarap siya sa paglilitis upang may paliwanag ang mga issue upang sumagot sa mga tanong ng taong bayan. Yun yung kalimpaliwanag.
at upang harapin ang pananagutan kung ito ay karapat-dapat o nararapat o karapat-dapat. Pero sa ganang so, ibig sabihin, inaasahan niya na bubuksan ulit itong impeachment proceedings at para sumalang sa sa proseso, dumaan sa proseso. Oo. So, ang pag-asa niya na pag in-archive mo, bubuksan natin ulit para ituloy yung impeachment. Yun ang dating sa akin ng kanyang paliwanag Bakit may pasabog na naman ata itong si Kalawit News? Ano sabi? Sabi daw ni alias John Yap at alias Bong Sola. Abay, teka. Out naman daw. Matunog yung mga pangalan niya. Pamilyar sa akin ang pangalan niya pero hindi ko makakilala yan. Oo nga, shout out naman daw. Shout out. Akala ko may shout out naman daw kay Provincial Director Colonel Gonsalves. Ano ba to? Sa Rizal. Yan yung bagong Provincial Director ng Rizal. Na nagpapa-interview lang daw doon sa mga taga-TV na malalaking network. Kaya yung ibang nagko-cover dyan sa Eltap ay nagtatampo. Kasi pilit daw silang tinataktak. Bakit tinataktak? Ano yung tinataktak? Dapat pala yung tumataktak, yun yung itaktak yung utak niyan. Kasi nga, baka naman ang utak niyan hindi karapat-dapat para sa kanyang posisyon, di ba? Huwag naman. Huwag mo naman itataktak kasi baka magtampo naman si Reyes Ray. Best friend niya yan kumanta kanina yun. I-share sa akin yung link ng kanyang Na-share nga sa akin. Nang maaga pa lang nag-message sa akin, Sir, guest ako mamaya sa isang programa. Yun nga, Abay, sabi ko, ayos. Ang akala ko naman, guest siya. Tatanungin siya tungkol sa kanyang pagko-cover. Yung pala naman gusto lang ipahiya doon. Hindi naman Biro lang. Yung pala naman gusto lang marinig yung kanyang gininto ang tinig. Yun nga. Teka, habang sariwa tong nakatunghay yung ating mga kababayan, si Ma'am Julissa Proto, watching sa ngayon, magandang mahal yan, buti, hindi pa tumataas. Proto. At saka si Ma'am tumataas ang tuwing Martes. Magandang gabi din sa inyo. At saka yung ating mga kasama rin sa paglilingkod, si Francis Tica. Magandang gabi. Magandang gabi sa inyo, baka gusto nyong lumahok sa aming usapan sa ngayon. Ang aming katanungan, ganire. Kayo ba'y pabor doon sa naging desisyon ng Senado, no? Na-archive yung kaso ng impeachment na ibinasura. Ang constitutional daw, sabi ng Supreme Court. Pero siyempre, yung mga petitioner neto, gusto nilang nag-motion sila na motion for reconsideration para muling pag-aralan daw yung naturang usapin. Ngayon, dahil nga kailangan din sumagot yung Senado at sa pamamagitan ng kahilingan ni Senador Marcoleta na pinadidismiss na niya dahil nga may decision galing sa korte at lumabas naman yung ibang mga pananaw, hanggang sa nagkaroon ng botohan na lumabas ang resulta 19-4-1 at i-archive na lamang. Kayo ba, mga kababayan namin, pabor ba kayo doon sa naging desisyon ng mga 19 na senador na i-archive yung usapin na yan? Mag-chat lang po kayo. Ayan, shout out sa inyong dalawa. Ganun din sa iyo, Idol Francis Tica. Shout out sa iyo. Magandang gabi. Yun namang sinabi di ba nag-no si Senator Kiko? Si Kiko. Kasi meron din siyang ginawang explanation of vote. Sabi niya, I voted no against the motion to archive the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. Quote, but clarifies that this vote ay hindi raw defiance o hindi pagbabaliwala sa desisyon ng Korte Suprema at sa otoridad nito at
Sabi niya, hintayin pa rin natin yung magiging desisyon ng motion for reconsideration. Ayun. Kaya ayaw niyang i-archive. Ayaw niyang i-archive. At kung hinintay lang nila yung final decision, hindi na sila magpapasya na wala silang ginawa sa mga hakbang na mga hakbang. At out of respect, sabi niya, dahil pending pa, wala silang nilabag na sa pagiging immediate executory decision. Ibig sabihin, yung ginawa nilang pagdinig ngayon ay wala silang nilabag. Wala silang binayulate. Andun pa rin yung paggalang nila sa decision ng Korte Suprema. Wala silang nilabag sa pagiging immediate executory na decision at yung pagko-question bakit yung motion for archiving has been no take place. Ayun ang sabi niya. So, sabi niya hindi dapat ilagay sa anumang motion, ilagay sa ibabaw ng mesa. Ibig sabihin, upuan natin, pag-usapan natin. So, may kanya-kanya silang panuno talaga. Ano naman ang sabi ni Congressman Lacson? Sabi naman? Hanapin ko yung sinabi ni Lacson, bakit siya nag-abstain ito. Sabi ni Senator Lacson, bakit siya nag-abstain? Yung daw article of impeachment against President Sara Duterte, talagang abstain siya. At pagkilala sa Supreme Court authority over its initial decision. Kinikilala niya yung unang desisyon ng Korte Suprema na ibasura yung article of impeachment for being unconstitutional. Yun ang ibig sabihin niya doon. While still, kinukonsidera niya yung pending motion for reconsideration filed by the House of Representatives. Yun din ang gusto niya hintayin. Pero hindi siya bumoto. Sa kabilang banda, sabi niya, since there is still a pending motion for reconsideration filed by the House of Representatives, true, the Solicitor General, naniniwala siya na ang July 25 ruling by no means is final until it rules on the motion for reconsideration with finality. So ibig sabihin, respect sa decision ng Supreme Court at sa kabilang banda, naniniwala siya sa inihain na motion for reconsideration kaya hindi siya bumoto. Kasi ang tingin ng iba, pagka hindi ka bumoto, wala kang pinapaniwalaan, hindi naman pala. So malinaw to. Hindi lang siya bumoto, pero ibig sabihin, kinikilala niya yung Supreme Court decision sa kabilang banda, kinikilala rin niya ang inihain na MR ng House of Representatives. Yan ang importante ron. Basta kumikilala ka kung ano ang naging decision ng High Court. Nag-play safe siya. Pero meron pa nagno. Ano? Ito ang tumataginting na no. Yan. Sabi niya, make no mistake. This was the act of the Senate. Yan ang sinabi ni Senator Rizon Tiberos na bumoto laban sa motion for to archive the article of impeachment against VP Sara Duterte. Yan. Reaffirming the Supreme Court rulings is not yet. Sabi niya, yun daw pagtitibay sa desisyon ng Korte Suprema ay hindi pa dapat. At hindi pa raw final yun. Dahil meron pang pending na motion for reconsideration. Pero hindi, tapusin na natin hanggang mamaya-maya. Konti-konti na lang to eh. Mayroon pang kwento rito mag-isa. Babalik ako. So, wag kang bibitaw ha. Sige. Babalik ako. Si kasamang Jimmy inom lang ng tubig at inuhaw sa aming pinagkukwentuhan. Yan. Sa kabilang banda mga kababayan ko, yan sinabi nga ni Senator Rizon Tiberos, madismiss man ngayon o ma-archive ang article of impeachment, mas mahirap na i-dismiss. Yan ang sabi niya. Mas mahirap daw na i-dismiss or i-archive ang daing ng mga tao sa pananagutan ng katarungan o pananagutan at katarungan. Yan ang sinabi ni Hontiveros. Medyo principled yung mga ganong pronouncement, ha? Medyo may kahirapan, May kahirapan talagang magdesisyon. Alam mo, kanina, maalala ko yung sinasabi ni Senator Bongo, dapat daw magbubuo na sila. Kaya siya nag-yes. Sabi niya, yes sa motion to archive.
the article of impeachment in accordance to the Supreme Court ruling na ito ay unconstitutional. At pinaalala niya sa kanya mga kapwa senador o kapwa mambabatas na ang pag-focus sa ibang mga bagay ang dapat nilang unahin. O, hindi ba? Tanggapan, dapat magkaisa sila doon sa isang neutral na yan marahil ang ano. Baka sakali, baka sakali. Ibig sabihin, ang dating sa akin nun okay, kami, para sa pagbasura kami. Pero alang-alang sa pagsasamahan natin. Sige, archive na lang natin yan. Makikisa kami sa inyo. Yan, parang ganon. Oo. O di, ang ibig sabihin ngayon, dalawa. Posibleng buksan ng archive at posibleng totally isarado ang baul. Ayun. Kung ano man yung kahinat na niyan, sabi nga natin, tingnan na lang natin kung ano ang mangyayari. Oo. Ang unahin na rin muna ay yung mga mahalagang batas na yung mahalagang batas na kailangan ng taong bayan. Yung pakikinabangan ng ating mga kababayan. Kasi unang-una, ang daming ngayon Ang daming dapat talaga unahin. Ha? Ano yung particular, yung sinasabi ko rito ka Felix, itong sinasabi ng ating Pangulo, dapat imbestigahan itong malalang naging problema ng ating mga kababayan, particular na yung mga inabot ng pagbaha sa kanilang mga lugar. At dapat lang naman, dapat lang. Ayan. Kasi pagka ano sila lahat halos ngayon nakatutok sa mga panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos noon sa kanyang State of the Nation address, sa kanyang ika-apat ba? Oo. Kaya dapat doon tumutok ngayon yung ating mga mambabatas. No? Partikular na yung mga mag-imbestiga para nang sa ganun magkaroon ng katuparan yung binabanggit ng ating Pangulo sa ngayon. Pero siguro last na lang ito kasama Jim, last na lang to. Kasi si Senate President merong binitiwang tumatatak na salita Ano? Ang sinabi niya, ito yung kanyang tanong, miyembro po ba sila ng Supreme Court? O miyembro sila ng Supreme Court? Anong ibig ipahiwatig dito? Supremis. Kasi, di ba? At saka Supreme Court. Oo. Kasi ganito ang pagkakasabi niya yung isang tanong Tapos sinabi niya, Senate President, ididepensa niya yung Supreme Court ruling. Bilang final arbiter ng 1997 Constitution. At sa kanyang paliwanag, na kanyang boto na yes. Yes. Pabor siya na i-archive yung impeachment. Dahil nga doon sa Supreme Court ruling na pagiging unconstitutional. Pero may isa naka-quote yung sinasabi na Supreme Court. Kasi ang sabi niya ron, sa pagkakalam doon, isa lamang ang Korte Suprema. At ayon sa ating konstitusyon, ng Korte Suprema lang ang bukod tanging pwedeng makapagsabi kung ano ang kahulugan ng ating saligang batas. Being the interpreter, yung kanya yung interpretasyon. Kaya lang, ibabalik tayo dun sa power ng Senado ng Kongreso. Yung kapangyarihan na mag-impeach. Meron sila nun. Wala naman ng Senate nun Wala talaga. Bakit pa nagbuo ng impeachment court? Kung Supreme Court din pala naman ang magde-decide. Hindi. Kasi, ang linaw na sinabi ng konstitusyon. Sa kaso ng impeachment, ang Senado ang siyang tatayo bilang tagalitis bilang impeachment court. Tanong, nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema. Ano pang kahulugan ngayon ng sinasabing impeachment court? Di ba wala na? Hindi kasi
maraming mga ako tinitingnan ko, marami kasing mga, siyempre, ang impeachment court naman, hindi naman yan, kumbaga, marami kasing mga tiningnan sila. Kaya hindi, bakit sinabi mo pa na, Senado, magbuo kayo, magtipon kayo, para kayo tumayo bilang impeachment court. Ba't magpapakahirap ang Senado? Di gumawa ka na lang ng batas, ipasa mo lang kay Supreme Court. Sila rin naman ang hahatol eh. Palabas mo lang yung impeachment court mo, kalukuhan lang yon. Kasi ang tinitingnan siguro nung mga ibang question doon sa proseso, kung halimbawa itinuloy ka agad yung impeachment, mayroon marahil silang mga nakitang batas na kailangan ang magdesisyon dito, Korte Suprema. Kasi interpretasyon kasi. Interpretasyon. Kaya nga, yung interpretasyon. Ibig sabihin dito, merong magaling na nagtrabaho. Para madala sa Korte Suprema ang usapin. At yun yung kampo ni BP. Di ba sila number 1 na nag-questionan sa Supreme Court? Oo. Hindi na paganda ng Kongreso yun, ng dalawang kapulungan, kung anong pwede mong idepensa ron. Kaya nga, di ba, pinagpapaliwanag din yung Kamara. Pero mababang kapulungan noon. Pero mayroong malinaw na depensa ron. Bakit mo pa binuo bilang impeachment court? Ang linaw impeachment court. Sinabi ba ng konstitusyon na sa kaso ng impeachment, dapat ang magdesisyon ng Supreme Court? Hindi naman Supreme Court ang sinabi. Impeachment court. Ang linaw noon. Di ba? Di ka magalit? Yun ang mga pananaw nila. Kaya may kanya-kanya silang kwan eh. So, kaya nga yung mga tanong natin sa kanila, sa ating mga kababayan, tama ba yung naging hakbang nitong Senado sa gabing ito? Actually, na i-archive. Actually, binanggit ko na yun. Yan yung tema ng debate kanina ng mga nasa barbershop. Yan ang tema ng debate nila. Yun pala naman bakit Supreme Court pa na magdidesisyon? Bakit nagtayo pa ng impeachment court? Yun yung kwentuhan ng mga nasa barbershop kanina. Inilabas ko lang. Tinanong natin. May kanya-kanya silang pananaw, siyempre. Yung pananaw nila yan. So, ibig sabihin, may mga tao, may mga kababayan tayo na kahit nasa simpleng, kasi nakasubaybay sila sa social media Nakalabas sa Senate nakakapanood sila, kaya inakwentuhan nila. Ginagalang naman natin yung kanilang pananaw na yun. Pero wala pa man sumasagot dun sa tanong natin. Sige kayo, pag hindi kayo sumagot, naalala mo yung naglalako ng dito? Ng taho? Anong sabi, Melvin? Bili na kayo, tapos sasabihin yung flavor. Pag sinabi, ayaw nyo, tapong ko to. Parang yan, parang meron din niya sa amin pag hindi nabili, tapong ko na lang to. Ang galing ng sales stock nila, Kaya nga So ayun yun yung isa sa yun yung ilang sa mga bagay na dapat natingnan. Kasi sa totoo lang opinyon ng ating taong bayan, bukas tayo sa opinyon. So normal na mayroong ganong isipin. Tayo naman mga observer lang. Kasi kaya nga programa natin, The Observer The Observer. Observer lang tayo at higit sa lahat, nag-observe din tayo. Ino-obserbahan natin ano yung reaksyon ng ating mga kababayan. Yun yung mga nasagap kong reaksyon kanina. Inilalabas natin yung reaksyon. Medyo, tama lang yun. Medyo wala pa bang statement si BP Sara tungkol doon? Wala pa yan. Parang meron na. Meron kanina, bago tayo nag-umpisa, narinig ko, meron na Nagpa-press con kanina si BP Sara nagpa-press sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita. Si Atty. Castillo ba yun? Castillo ba yun yung kanyang tagapagsalita? Yan ata, alam ko, nagkaroon niya yata ng gano'n.
ng press con kanina, pero maaga pa yun eh. Hindi pa ito, kanina lang natapos ang butuhan eh. Oh. So parang wala pang statement si BP Sara tungkol dito. Imposibleng wala pa. Sigurado meron na yan. Imposibleng walang reporter na tatawag dyan, tihingi ng reaksyon. Hanapin mo. Hindi, naghahanap ka ako kung may reaksyon eh. Oo. Ano ba yung pinagbatayan daw na sabi, pa isang sinasabi ng mga kababayan natin? Bakit raw ang desisyon ng Supreme Court ay anti-constitutional? Yung kanilang tinatanong. Yun ang tinatanong nila. Bakit unconstitutional yung impeachment? Mukhang yung nagtatanong na mukhang hindi nakasubaybay sa Facebook, ano? Tsaka pero hinahanap ko yung meron kasi decision ng Supreme Court eh. Hinahanap ko. Ito. Ayon sa Artikulo 11, Inglesin natin. Ang hirap ng Tagalog eh. Article 11, Section 3, Paragraph 5 ng 1987 Constitution. No impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Yan yung ulit-ulit na sinasabi natin. Yun ang provision ng Constitution sa ilalim ng Article 11, Section 3, Paragraph 5. Ayun. Kaya yun ang sinasabi natin ka Felix, talagang tumutulay pa rin talaga sa ruling ng Korte Suprema yung ating saligang batas. Hindi naman kasi pwedeng magkaroon ng contradiction eh. Kaya katulad niyan, ang pinagbatayan pa rin, di ba, yung saligang batas, tapos Korte Suprema pa rin yung sinasad pa rin ng batas. Pero so, dito pumasok ang debate, kasama Jimmy. Dito pumasok ang debate. Doon sa punto na ang sinasabi ng Kongreso, teka muna, 4 nga yung pumasok ng impeachment, pero isa lang ang inupuan namin. Di ba? Pero may paliwanag pa rin dyan yung Supreme Court, di ba? Ang sinabi ni Supreme Court, ang 4 daw na impeachment complaint ang naihain laban kay BP Sara Duterte sa Congress. Ang unang 3 ay magkakahiwalay na nakalag. Ibig sabihin, nakatala. Doon pa lang sa punto na tinanggap mo yung impeachment, tinatakan mo. Counted na yun eh. Sabi naman ni Congress, tinanggap nga yan, pero hindi mo bibilangan kasi hindi namin yung pinag-usapan. Pero ako personally, pag ako tumingin dito kasama ng Jim pag tinanggap mo ang bayad sa isang produkto na binibili mo, anong tawag mo ron? Nabili mo na siya. Nabili mo na siya. Nakatatak na. Ibig sabihin, counted ka na. Diba? At pag ikaw yung nag-down payment, pag tinanggap na down payment mo, counted na yun. Bumilang ka ng araw, sa'yo na yun. Ayun, tinatakan ng SecGen. Tinanggap. Ano tawag mo ron? Counted yun, hindi? Counted na yun. At saka yun mismo ang pananaw ng yun mismo yung naging desisyon ng Korte Suprema. Kaya nga, yun ang nakita nila. Talagang So siguro, nasa mga kababayan na natin yan, kung ano sa pananaw nila yan, at least tayo sa panig natin, tinitingnan natin yung ano ba yung kawastuhan ng mga pananaw na ito. Kasi sabi nga natin, sila yung mga isang tambak o isang katerbang matatalino sa harap ng mga taong nag-oobserba at tumitingin kung alin ba yung tama na anong tawag dito? Opinion. Pero alam naman natin na sa bandang uli, mananaig yung magiging desisyon ng kasi numbers game sa Senado ng mayorya. Di ba? Ang labanan, number of games number game, yan ang labanan Kaya
Kaya kung sino yung marami, yun ang nakakalamang sa laban. Siyang mananaig. Ganun lang mga kababayan ko. So, gusto mo pa? Ay, sige. At ano ba? Tayo may lakad tayo bukas nga pala. Anyway, at agap-agapang ko na lang din bukas. Pero ito, habol muna tayo. Ano ba yung mga nangyayari dun sa labas naman ng Senado? Kasi kanina, masarap din masarap din yung anong tawag doon? Yung session sa Kongreso kanina. Kanina, nagkaroon ng anong tawag dito? Botohan ng ibang mga member ng komite. Hindi pa tapos yun? Hindi, kasi committee, may mga subcommittee, tapos membership ng committee, vice chairman. Hindi nawawala yun. Mga chairmanship. Kaya lang, nagpa-press on kanina yung tigapagsalita ng impeachment ng panig ng prosecution. Kaya lang, hindi ko na-monitor yung nangyayaring press con ng panig ng prosecution eh. Nag-press con kanina eh. Si attorney, yung sa wala na pala yung panel. Yung spokesperson dati ng Abante. Hindi yun. Babae. Iba yun. Si yun. Spokesperson ng Congress yun. Si attorney Abante. Attorney Abante yun. Iba pa yun. Yan ang nakita ko kanina. Parang yung nagsalita rin kanina yung tagapagsalita ng mababang kapulungan ng Kongreso. Oo. Iba pa yun. Iba pa rin yun. Lumabas na Iba pa rin nga yun. Iba pa yun. Iba pa rin yung tagapagsalita ng ano nga yung binanggit ko kanina? Ng prosecution panel. Prosecution panel, ito yung hani ng mga taga-usig. Kasi yung senador ng judge, sila Hatol. Sila Hatol. Parang katulad. Ayun, isa pa. Kasi medyo mainit yung kabakan Isabela Bridge na nai-privilege speech ng ating Pangulo, naiisaw na ng ating Pangulo. At actually, nagkaroon ng pagdinig kahapon yung House Committee on Public Works sa pamamagitan nitong si Congressman Ridon. At doon sa naturang pagdinig ay kinuwestiyon itong si DPWH Bonoan. DPWH Secretary Bonoan hinggil doon sa issue ng 900 bilyong halaga ng flood control project na napunta sa 6 congressman. Kanina, kausap ko yung ilang mga taga DPWH at nagpalitan kami ng opinyon. Kasi ako, personal na pananaw ko rito kasama Jim. Ang unang-unang tanong ay, dapat ba na yung pagbibigay ng 800 bilyon sa 6 na kongresista ay yung DPWH ang questionin mo? Dapat ang questionin doon. Hindi, kasi ang nangyayari naman yan, Kapeles, di ba, ina-allocate ng mga kongresista doon sa, halimbawa, yung lugar ng isang congressman. Hihingi sila doon sa Kongreso na sana magkaroon tayo ng allocation para doon sa project namin doon sa ganitong lugar. Ang gagawin naman na ang implementer naman noon yung DPWH. Parang gano'n. Di ba? Oo. Ayun, sinagot mo na yung tanong. Kasi yun din ang opinion ko. Bakit ang kino-question mo DPWH? Bakit hindi yung Department of Budget and Management? Bakit hindi yung mga nag-allocate ng pondo? Kasi ang papel ng DPWH, ipapatupad mo lang kung ano yung programs, project na nilagay sa'yo. Implementing body lang sila eh. Implementing body ka lang eh. Katulad halimbawa nun sa ilang issue ng pagbaha. Ang kino-question nila dun sa DPWH, bakit daw ang daming mga proyekto pero hindi na, ang daming flood control program, projects pero hindi na resolve ang baha. Kasi nga, paano mo ma-resolve baha? Ano bang ibig sabihin ng flood control?
Kasi yung mga existing, halimbawa, ilog. Para hindi bumaha, ano gagawin mo? Lalagyan mo ng dike. Lagi ng dike, oo. Pag nakalagay na yung dike, kasi yun ang flood control eh. Lalagyan mo ng dike magkabila. Para makontrol, papadiretso mo yung daloy ng tubig. Kung sumobra ang tubig, ano mangyayari doon? Aapaw yun sa dike. Apaw. Out of control yun. Pero sinong minumura mo? DPWH. Ginawa naman nila yung program of force. Ginawa nila kung ano yung tama. Biro mo, ang DPWH, kukontratahin nung, sabihin na lang natin, kasi may lumalabas kukontratahin nung kamag-anak ng congressman, ang proyektong yan, ay ilang porsyento na yung matatapyas doon. Ang totoo nun sabi nga nung iba, kahit hindi naman kontrata yung congressman at saka yung kamag-anak, meron na sila ron Kaya nga. Sabi nila yon tayo naman, di naman tayo naniniwala ron Kaya kaya yung mangyayari, yung buong budget, para doon sa, na sinasabi nga na nararapat sana, pag nakarating doon, wala na, gutay-gutay na. Paano pa ma-implement yung, paano pa maisasagawa yung magandang proyekto kung kulang-kulang yung budget dahil na nakatay-katay na. Ayun na nga, yun nga yung problema ngayon. So ito pa yung isa, sa issue ng iniimbestigahan na rin yung nangyari sa Kabagan Bridge yan, sa yung nalaglag na tulay na may dumaan truck. Ang sona ng Pangulo, sinabi niya, 10 taong ginawa. Ginastusan ng 1 bilyon. Ilang buwang ginamit, gumuho, lumaglag. Ang tingin natin dyan, kung iimbestigahan talaga yan. Parang binago pa ang disenyo, no? Oo. Para sa'yo, sino dapat imbestigahan dyan, Kajim? Siyempre. Personal na pananaw mo, para sa'yo. Ang magiging may pananagutan doon, siyempre yung kontraktor. Siyempre, pag sinabi mo kontraktor, babalik pa rin at babalik. Sino ba ang nagpakontrata niyan? Di ba? At saka kung kontraktor, unang-unang tanong tama ko rin, kontraktor. At pagka kontraktor, hindi babalikan mo talaga. Sino? Yung bureau. Babalik at babalik pa rin doon Kasi marami ka pwede silipin Sinunod ba ng kontraktor o hindi? Yung program of works. Yung detailed engineering design. Kung sinunod yon at gumuho pa rin, babalikan mo ngayon yung implementor. Si DPWH, nagkulang ba talaga sa supervision? Sumailalim ba sa review? Kasi sinunod mo lahat yung nakalagay na specification Ngayon, ang DPWH, hindi naman silang gumagawang plano nun iba gumagawa nun Iba? Oo. So, sino nagawa ng plano? Babalikan mo ngayon. Tama ba yung timpla? Tama ba yung kwentada niya? Doon sa bigat na dadalahin. Siyempre, ang tawag doon yung term of engagement. Terms of engagement. Kasama yun sa imbestigahan. Dumaan ba sa tama yung paggawa ng plano? Yung pag-compute ng bigat na dadalahin nito? Pangalawa, na-review ba ng maayos ni DPWH? Natingnan ba niya na tama yung mga kwintada na nakadepende doon sa international standard? Tapos, pangatlo, yung implementation, di kontraktor. Ngayon, ang masakit tama ba yung mga templada? Tama ba yung bigat na yung laki ng bakal na ginamit? Ito nga masakit dyan. Kapag halimbawa nagkauriraan na ng husto, magkagipigan na, baka biglang sumigaw dyan si kontraktor. Abay, sabi ni Ganire, pag-eksaktuhin na lang namin, bawasan namin yung laki ng ganito. So, maraming madadamay na ngayon dyan. Dahil syempre, sa kakulangan nga, na chop-chop nga yung budget, yung pondo. Ang problema kasi,
in-enhance na yung tulay eh. Yun ang terminong ginamit nito, yung retrofit. So, mailalim sa retrofitting yung tulay o in-enhance mo. Bakit katatapos mo lang i-retrofit eh? Gumuho na. So, may mali. Bumagsak. Oo, sa salita sa inyo, sa Bacolod, there is something wrong. Correct. Kita mo na. Minsan-minsan, yung salita sa inyo, nababanggit ko tuloy eh. Oo. What is happening to the Philippines? Only in the Philippines. Oo. Sabi ko na nga ba eh. Dili ito yung pagiging tiga-Bacolod mo eh. Maglalabasa yung mga English eh. Kaya nga katulad ngayon, Felix, no? Ano ba ang maraming mga gustong gawin yung ating pamahalaan sa ngayon. Lagi ang tinatamaan yung mga maliliit. Di ba? Yung katulad ng ini-impose ngayon ng DILG, no? Gusto ng DILG lahat ng mga kasulok-sulukan ng kalye sa mga barabarangay ay di ba? Ipinanukala pa nila 'yan sa MMDA na dapat i-clearing. Ibig sabihin, walang mga nakaparadang mga sasakyan. Tapos ang sabi naman ng MMDA, pag napatupad nga yan, lalagyan daw ng mga i-implement daw yung no contact policy. So ibig sabihin, pera pa rin ang labanan. No contact apprehension. Diba? NCAP. Di ba? Di ba ayaw nga pumayag ni yung Metro Manila, yung pinakang head ng Metro Manila Mayors, na si San Juan City Mayor Zamora. Ano pangalan nun? Zamora. Alam ko, kaibigan mo. Francis Zamora. Francis Zamora. Kasi nga, bakit nga i-implement mo sa lahat ng kwan? May mga kalye naman sa loob ng mga barangay na hindi madalas nagagamit ng mga kwan. Bakit hindi nilang nila pagtutuunan ng pansin? Yung mga lugar na talagang lintik yung traffic na nagiging parking lot na halos. So pag ginawa mo yon, pag inimplementa mo yon, sino magiging apektado nun? Siyempre yung mga kababayan nating mga motorista. At siyempre, ano yung kasunod? Lalapatan mo ng NCAP, no contact apprehension effect. Abay, tinamaan na magaling. Pera na naman yon. Magandang hanap buhay yon. Magandang pagkakitaan yun. Magandang hanap buhay. Talaga naman. Teka muna, ano pipiliin mo? Bangketa o building ng barangay? mukhang iba na naman yan. Yung building inilagay sa bangketa. Oo nga, kaya nga eh. Hindi tuloy makaimik yung isang congressman ng Maynila. Oo nga. Oo. Sino ba yung congressman na yun? Kilala mo ba yun? Uy, naku naman. Hindi ba yan siya? Kamag-anak nun. Sabi mo, kamag-anak nun. Uy, naku. Malapit yan sa kwan, yung parang parang kamag-anak ni Uy, tapos Kapampangan pa, no? Oo. Bakit niya hindi natin buhayin yung segment natin? Na? Yung nakakatawang segment natin na banat. Oo nga, no? Ano nga yung pamagat doon? Kaso nakapangalan nga tayo doon, ano? Nakatituloy yan doon. Baka mamaya sabihin, ina-adapt natin. Tayo, no? Pero maganda yung konsepto kasi atin naman ang konsepto nun eh. Tayo yung ano nun. Ang daming natuwa ron at ang dami ring nasaktan. Ang dami nasaktan, no? Pero mas marami natuwa. Siyempre. Kaya nga so may mga pinaplano yung ating gobyerno na hindi pumapabor minsan eh. Laging nalalamangan yung mga kababayan natin, mga maliliit eh. Ay, magandang gabi. Kay paring Nilo Alino. Itong kaibigan ko na nasa bureau eh. Ito yung binabanggit ko kanina sa'yo. Baka sakaling tulungan natin. Itong kumpare kong si paring Nino.
Si Boris Pantalyo, na may tulog na raw. Nanonood siya ngayon. Oo, tulog na raw. Ano na? Mabuti si kumparing Lino mo, gising pa. Si Boris Pantalyo, tulog na raw. Si Boris Pantalyo, abay, tinamahan na magaling. Di ba, ano na yon? Nagbibinata kasi yan, kaya kaya tulog na. Nagpapalaki pa yan. Si Ninong Umpubilyari naman, nasa trabaho raw ngayon. Ayun, may pa-shoutout si Moreno. Shoutout daw sa pitmaster na talunang, talunang kongresista ng Maynila. Boss, sino ba yun? May alam din to Sino ba yung natalo na yun? Yun bang may-ari ng iyan? Ano ba yun? Urinal? Ewan ko dyan. Paihi ba yun? Hindi, pitmaster daw Shout out naman sa pitmaster na talunang kongresista ng Maynila. Alam mo na. Kinakabahan ako kay paring Edwin Pag bumati yan, yung mga bungsola, alam mo na yan. Bumati yan. May laman. Ito katulad na itong binanggit niya. Shout out daw kay alias John Yap at saka si Bongsola. Kita mo na. Ay yung mga kilalang sugarol dito yan Sugarol ba yun? May pasugal daw, may pasugal. May pasugal. May mga illegal pala, may mga illegal. Bakit ang hilig-hilig mong babatiin yung mga nagpapasugal na yan? Mahilig bumati yan. Kasi nga, sa totoo lang naman, kasama Jimmy, ibibili na lang ng ulam. Sa sardinas na itataya pa. Yun nga, wala kang panalo dyan kasi sugal nga yan kaya nga. Di ba lagi sinasabi ng halimbawa, yung ilaw ng tahanan. Sabi doon sa ama ng tahanan, isusugal mo buhay mo dyan. Parang ganun kumbaga parang sinusugal mo buhay mo. Sasakay ka dyan sa karag-karag na pambot o kaya bangka. Sinusugal mo buhay mo? Tama nga naman. Isusugal mo buhay mo? Kaya mga sinashoutout nito laging puro mga nagmamantine. Ano ba to? Maintainer o protector? Parehas. Linawin mo to. Tinitingnan ko itong reel ng mga professional at retirees na journalist. Tinitingnan ko yung mga paring Edwin nagpost Dami nga yan Oo, nagpost. Sumali siya dun sa challenge Si Miss Pau de la Cruz nasa challenge din. Ang dami palang sumasali sa challenge. Ba't hindi tayo sumali? Sumali na tayo. May premyo ba yan? Ano ba premyo niyan? Bibigyan ka raw ni Bongsola. Yun lang ang problema. Yun lang ang problema. Bongsolo. Bongsolo ba? Kasi Bongsola Kasi nagsosolo Ayan. Tinitingnan ko lang kasi kung may Tinitingnan ko lang kung may mga ibang comment pa. Basahin na natin ibang comment para tayo maya-maya ng konti makakapagpa-thank you sa ating mga sumubaybay ngayong gabing ito. Ako wala na akong makitang comment dito. Ganun lang babati na lang ako. Hindi. Meron pa ba? Hindi. Ito. Meron ba? Si Dante Francisco, basa mo na to, Oo, kanina pa na nakasurvey sa atin. Kapitbahay ko rito yan. Halatang ngayon lang ako sumilip, Ngayon ka lang sumilip, mga pinagbabanggit ko na kanina, pati yung yung si Madam Proto. Sinasabi ko, hindi Poto yan, Proto. Proto. Pero teka muna, at kanina nga pala, yung ating kaibigan sa lalawigan ng Palawan, kakwentuhan ko, si Sir Ruel Asuncion.
At nagkita raw sila sa happy birthday ni Director Sarge Gacad. Abay, kinukumusta raw tayo. Sige. Director Sarge, yung in-interview natin na tawa ng tawa. Oo. Kasi hindi siya makapaniwala na nabidyoan natin siya. Yun nga eh. O, nag-birthday ng isang araw. Belated happy birthday po kay Director Sarge Gacad ng Mines and Geosciences Bureau, Mimaropa Region. Belated happy birthday, Director. Oo, at Baka naman. batiin pa natin yung isang Director. Batiin natin si Director Ege Castillo. Oy, anong kwan? Berde rin? Hindi, happy listening na lang. At huwag kayong makilala, Director, at hindi kami hingi ng interview. Oo. Ayo, baka magpaalam ka pa niyan. Hindi. Pag humingi ka ngayon, ang tapos mo, sa December. December. Alam na, dapat napansin ko yung microphone mo, tipong nahihiya. Nahihiya sa'yo yung mic mo. Kaya nga eh. Nahiya nga eh. Tinignan ko pareho tayo ng mic eh, kaso nakatalikod din sa'yo, nahihiya. Nahiya, naka-cover siya kasi nahiya siya sa'yo eh. Nakatutok sa kapitbahay. Oo, nakatutok sa kapitbahay para marinig ng kapitbahay ko. At magandang umaga rin, kaya magandang gabi rin kay Undersecretary Mike Cawalda. At sa mga taga Philippine Safety and Environment Association, magandang gabi rin. Kana ka Louis Sarmiento, kana Miss Litali, kana Miss Annie D, at siyempre kana Buboy Palaboy, yung ating kakwentuhan dyan. Malay mo, bigla tayong maalala. Pag binati mo ng binati, maalala tayo bigla. At kay Carol Angeles, sa mapa, magandang gabi po. Ayun, sa mga taga DNR family, abay, maayos yata ang patakbo ngayon sa DNR ni Secretary Lutilla. Ba? Maganda ba? Abay, very good. Parang maganda yata. Ito, may bagong-bago. Ako naman ang babasa nito. Shoutout naman po sa mga taga Coronyan. Sana daw aksunan ng DOH yung dengue outbreak sa Coron, Palawan. Coron Hospital. Para sa kaligtasan ng mga batang pasyente. Shoutout daw doon sa DOH at sa mga taga Coron, Palawan. In ngayon yan, Ka-Felix, yung dengue at saka leptospirosis kasi nga sa nagdaang pananalasa ng bagyo. So may mga lugar pa rin ngayon na lubog sa tubig baha. Partikular na dito sa Bulacan. Sa Bulacan naman kasi kailan malulutang yan? Yung mga taga Bulacan, partikular yung mga Pinono. Kasi may isang pinagdidebatehan pa hanggang ngayon. Alam ko, tipong merong congressman, Pampanga pala yun. Yung matagal nang gustong pagtayuan ng malaking water reservoir dyan. Ano ba yung laging binabaha na bayan ng Pampanga? Sa Sumuan ba? Sa Sumuan ba o yung isa pa? Sa Sumuan. Yun yung mga binabaha eh. May plano kasi na magkaroon ng water reservoir, yung ipunan ng tubig pala. Pero tinututulan ng local government kasi mawawalan daw ng kabuhayan yung kanilang mga kababayan magsasaka. Kasi malaking lugar ang dapat Suwal ba yun sa Sumuan? Pareho yun. Parehong nilulubog yun Oo. At saka hindi mo na kailangan mag-ipon doon. Kasi pag umulan ng malakas, pag umapaw yung kanilang ilog, sigurado yung tubig nila nasa mga kakalsada na hanggang sa ngayon, dapat nga, nung linggo pala, pupunta kami ron sa Sasuan at mayroon akong atin na isang affair. Ang problema, baka lumango yung sasakyan namin kaya hindi kami natuloy. Dapat pagka pupunta ka ron, dalahin mo bangka. Bangka nga. Maniwala kayo mga motorsiklo ron, saka mga tricycle, isinasakay sa traktora. Yung traktora, may hila-hilang parang trailer. Di ba traktora? So traktora yung traktora yung parang trailer na doon naman kaya nga nung lubog sa tubig, kaya noon. Oo. Biro mo tubig hanggang dibdib na. Tingnan mo nga yan.
Kaya grabe. At magandang gabi rin kay paring Romel Madrigal. Hoy, magandang gabi. O, yung mga kasamahan natin dyan sa dating himpilan, magandang gabi sa inyo. Kayo ba'y kumain na? Si ano yun? Si Katribo. O, si Katribo. Si Katribo. Oo. Teka. Magandang... Ang bilis naman ng si Dantor nag-message. Ang bilis. Nasabi ni Dantor. Nasabi. Ayan, sa messenger ko. Bakit mo naman tinanong kung kumain na? No. Siyempre hapunan ko na. Kasi di pa rin ako naghahapunan. Ay, ganun ba? Hindi ka pa rin naghahapunan? Pares tayo. Hindi pa ako naghahapunan. Paano ako maghahapunan? Di pag naghahapunan ako, makakapagsalita pa ba ako sa mic? Busog na busog, di puro digay ang gagawin ko. Alam mo namang acidic tayo. Ganun talaga pag acidic. Oo. Pero kanina kasama niyo, medyo nalungkot ako ron sa balita ng sa Cainta Rizal eh. Bakit? Yung 4 na Indian National. Hinold up. Pero sa loob ng bahay, hinold up ng 4 na suspect. Sa Cainta? Saan ba yun? Iba ba yung... Sa loob ng bahay, sa loob ng bahay, hinold up. Sipin mo yun, nasa loob ka na ng bahay mo, papasukin ka pa. Nahuli ba? Nahuli yun ng hold up? Hinahanap pa lang. Ngayon, alam mo kung anong natangay, ang halaga, kulang 1.5 million. Mga alahas, cash, at saka yung mga cellphone, ang daming cellphone at tablet. Na 5 minutes, within 5 minutes, makaka-responde yung police. Mahuhuli yung ano. Hindi, medyo siguro huli na ng itawag. Huli na itawag. Huli na itinawag yun pagka ganun. Huli nang itinawag. Kaya ano ngayon, Ka Felix, ang bilis ngayon ng palitan ng mga pinuno ng mga kapulisan eh. Abay, kapag hindi ka nakatugon doon sa 5 minutes response ng ipinatutupad ng ating PNP chief, abay, sibak ka kaagad. Dito nga sa Valenzuela, bago na naman yung chief of police namin. Bago na ulit? Bago na ulit. Parang wala pa atang 2 buwan itong si Police Colonel Visayas. Pinalitan ng sino ba pumalit? Ito, pinurward sa akin ng tropa ko. Ano yun? 5 minutes response. 5 minutes response. Pagka 5 minutes, hindi ka dumating, papalitan ka. Papalitan ka na. Kaya 5 minutes, palit ka kaagad. Wala ka nang ihintayin pa. Ay, hindi ka naantayin. Ayan, tama, kahapon lang pala ito inimplementa. Asa is. Ito. Yung general orders. Ayun. Basa. Ayun. Sabi rito, Police Colonel Joseph Gualifardo Talento. Si Talento pala yung papalit kay Police Colonel Gerson Sanchez Visayas. Nagpalitan kaninang umaga. Dito sa Northern Police District Office. Ganon kabilis, Ganon kabilis kung anong bagal ng responde, ganon kabilis naman ang palit. Ang palit, tapos sabi ko nga doon kasi nagpatawag itong bagong district director ng Northern Police District sa katauhan ni Police Brigadier General ano pangalan nito? Jerry alimutan ko na. Sino ba nakapirma dito? Ito yung nanguna doon sa pagpapalit yun nga si Visayas. Si Police Colonel Visayas ay pinalitan ni Police Colonel Talento. Abay, matalento. Mukhang may talento to Sana hindi ka ganyan papalitan to. Ibig sabihin, talentado.
Talentado, talentado. Oh, talented sa English kasi baka magkamali ho pag Tagalog eh. Oo nga, oo nga. Kasi baka mamaya, maiba sila ng bigkas, talentado. Talentado. Ayan. Mayroon na tayong, alas 10 na pala. 25. Oo, tama-tama. Malapit-lapit na tayong maghapunan. Naghapunan? Oo. Oo. Minandal na yan, minandal. Oo, nagbabasa lang ako ng ilang mga comment kasi medyo iba eh. May isang nagpapapogi dito sa comment eh. Ganun ba? Hindi ko na mabasa at baka sumikat pa eh. Baka sumikat? Huwag mo nang basahin kapag gusto lang siya sumikat. Oo. Ayan, no. Oo, nagpapasiklab. Bago tayo baka makalimutan ko, birthday pala ng pamangkin ko ngayon diyan sa United Arab Emirates. Tama ba 'yon? United Arab Emirates. O hindi ko alam kung tama 'yon o kaya sa Dubai. Birthday ni Riz ano ba pangalan ng pamangkin ko rin kasi sanay akong tawagin kung sa katawagan sa amin si Pangging. Rizali. Si Rizali Pinatubo. Yan, mahusay. Birthday niya ngayon. Happy birthday, Ging. Ha? Sabi sa akin see you soon. Aba, sabi ko may magkikita pala kami. Tsaka yung kaibigan ko na kasi baka alam niya uuwi ka. Oo nga ba, parang uuwi din kasi sila eh. Marami ako mga pamangkin na sa UAE na mukhang may planong ka. Kaya sabi ko, sige ako, mag-reunion tayo. Yun sa kaibigan kong dating pulis dito sa Pilipinas. Ngayon, nasa Amerika na naglalagi. Si Boss Pinili. 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 Hindi pinilit ha. Pinili. Pinili. At saka si Boss Edmar Villanueva, yan sa bahagi ng Quezon. Ano bang lugar sa kanila? San Pablo ba? Kalimutan ko. Yan, si Ma'am Julissa Proto. Magandang gabi sa kanila. Magandang gabi rin. Si paring Errol da kami ha. Laging overtime itong mama. Siyempre talagang masipag yung station manager. Sobrang sipag. Sobrang sipag ko. Pagka-combos ito, titriplayin ko sweldo nito. Pinakamaganda dyan. Oo. Kaysa naman sa walang sweldo, no? Oo. Masipag na masipag, wala naman sweldo natatanggap. May pinaalala ka na naman? Pinaalala lang. Oo. May naalala lang. Oo. At si Jun J.D. Tambongko ba, nasa US? Huwag kayo sa Messenger. Pagka kayo may mga empleyado, dapat magpasweldo kayo. Mga tinamahan kayo ng magaling, Happy listening dyan sa US. Hindi ko lang alam kung nasa San Francisco ito. Magandang umaga riyan sa inyo, sa Estados Unidos. Ayan. Sama Jim. Ayun. Pwede na tayo magbalot-balot. Yung aking panganay pala, si Jeffrey Mahusay, dyan sa Canada. Magandang, umaga na rin sa kanila ngayon. At saka sa aking apo, na si Lawrence Jeep Mahusay, tsaka yung manugang ko, si Abigail Dinong Mahusay. At siyempre, sa lahat ng mga nakasubaybay sa gabi ito, samantala po kami magpapaalam. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasubaybay. Yung aking mga kamag-anakan dyan sa Bacolod. May gabi sa inyong talandiha, kay Blas Mahusay, kay Jaime Mahusay, kay Nili Pinatubo Mahusay, kay Luisa de la Peña Mahusay, kay Merlinda Pantanosas Mahusay, tsaka sa mga bayaw ko, si Binbinedo, tsaka si Toto Kaleng. Maraming salamat mga kaibigan. Sa sunod po, samahan niyo po kami ni Ka Felix. Ako po ang inyong nakasama sa loob ng isang oras sa programang The Observer ay Ka Jimmy Mahusay na nagsasabi na tayo po'y gumawa ng mabuti sa ating kapwa nang tayo po'y pagpalain ng buong may kapal. Maraming salamat at isang magandang gabi sa inyong lahat. Ang dami mo Robin binate, sabi ni Inday, hindi mo naman siya binate. Ay, magandang gabi sa may bahay mo na si Inday. Nanunuor.
Nanonood ba? Nanonood. Magandang gabi sa'yo, Day. Oo. Ayan. Anyway, maraming salamat kasama Jimmy at sa lahat po ng mga sumubaybayat na kasama natin ngayong gabing ito. Maraming salamat po hanggang sa muli. Ako naman po ang inyong lingkod Felix Tambo Corica, sabi ng digdig na ito. Ay hindi natin minana sa ating mga magulang. Ito po ay inihiram lamang natin sa mga bata. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye. Thank you, Pong Jim. Oo. Ay, teka muna. At nawala yung stinger. Sama Jimmy, nawawala yung stinger. Huwag ka munang bibitaw. Tinahanap ko pa yung stinger. Melvin. Marami yung stinger para mayroon tayong pang-exit. Oo, nawawala yung station ID. Hinahanap ko. Nasaan yung station ID na yan? Saan na napunta? Baka na-ibulsa ng ating technician. Nakatulog na. Ayan. Bye-bye po. Ayan na. DWRB News FM 103.9. Ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM. Ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una.